sa programa mo ito o sa simba mo ito. Ang salamat po sa mga nandito na naman na siyang mag-aaral ng mga salita, Ama, sa mga kantang aming awitin, Ama, na ito'y magbigay na mabangong samyo sa iyong trono, Ama. Pagpalain mo po kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung kantaan ko yata niya. Sa
Diyos, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Minsan ka, ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lalagi kong awitan, ikaw lamang kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin
kailan pa man. Suliranin na ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Suliranin ka ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Ama naming Diyos, na dakilat mga pangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Ama, salamat po sa lahat ng kabutihan at katapatan mo sa buhay ng boses na amin. Sa iyong pag-aaral mo salita, Ama, hayaan mo ng kapangyarihan mo siyang manguna sa amin, magsalita ka sa aming kalagitnaan, gamitin mo lamang kung isang kasangkapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, tayo pa makakaupo na. Good morning po sa lahat sa atin. Morning, Pastora. Ayan, nakapagpabango na ba ang lahat? Mabango ba yung ating mga pabango? Pare-parehas tayo ng amoy. Pare-parehas ba yung brand? Yung kay Faith yata iba. Yung amin, yung dati pang pabango namin, yung luma. Dumating naman yung mama ni Princess. Pinadala ni mama ni Princess. Kaya di pa namin ginamit yung bagong dating. Yung luma muna. Sinong di nagpabangaw? Ayaw di pabangong Renz? Nakinilula. Ayan, sa umaga po ito, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral salita ng Diyos. Ayan, ang tema po natin sa umagang ito ay mga katangian na dapat na sa atin. Ayan, tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong unang kinakitaan o nakakita sa atin na ang buhay na binago ng ating Diyos. Amen? Kasi tayo ngayon ang binabasa ng tao. Isa tayong isang bukas na aklat sa kanyang harapan. Ang maraming mga tao ngayon ang hindi nagbabasa ng Biblia. Karamihan ng mga display, Karamihan ng mga Biblia ng mga tao ay nakadisplay sa kanilang mga tahanan. Kaya ang binabasa nila ay tayo. Kaya dapat ito ang makita sa ating mga katangian ng ating Panginoong Jesus. Ayan, basahin natin yan sa aklat ng 2 Pedro. Sabi niya dito sa verse 5, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Unang-una, na tayo bilang mananampalataya sa harapan ng Diyos, hindi mawawala yung kabutihan. Kahit tayo ay gawa ng hindi maganda, Kahit paulit-ulit. Dapat mananatili pa rin ang kabutihan sa ating mga puso. Kasi kahit sa maliliit na bagay na pwede tayong gumawa ng mabuti, ito ay nakikita ng ating Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit tayong dapat gumawa ng mabuti, ang unang-unang dahilan dyan ay mabuti ang Diyos. Amen? Kahit gaano tayong minsan ay hindi perfecto, marami tayong pagkukulang, makikita pa rin natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kahit tayo ay gawa ng di mabuti, magpakabuti pa rin tayo. Kasi sinasabi sa banal na kasulatan niyan na ang nagpapakabuti ay patuloy sa pagpapakabuti. Ang nagpapakasama naman ay patuloy sa pagpapakasama. Dapat ang piliin natin ay magpakabuti. Huwag sa pakasama, Amen? Amen. Diba kasi ang mapapala na ang nagpapakasama. Ang palagay ninyo, ano naman ang mapapala ng nagpapakabuti? Pagpapala ba o sumpa? Siyempre, pagpapala. Yan. So makikita natin dyan na kabutihan, pairalin natin.
Dito sa ating mundo ginagalawan minsan hindi na nakikita yung kabutihan. Lalo pagdating ng pilahan, ano? Kahit sa pilahan sa pagkain, lalo na siguro sa ayuda, nagunahan. Anong Martes lang yata, na-experience namin yun. Kami ang pinakaunang dumating. Habang kami naghihintay, ang mali kasi namin, hindi naman kami mupo doon sa pinakaunang upuan. Ang ginawa namin, upo kami sa pangalawang linya. Yung pagdating ng mga dumating, nauna na sila. Umupo sila sa harap, nauna nila. Sabi ko sa kanila ay, pagpangasiyo ako, tasi kami din muna ako na. Ay, sige, garot ko na. Nung madulat na kasi ngayon, anak ko yung Romy. So, nasa pinakauna kami, hindi ko yung Romy, dyan kasi Mangkoy. Ayan, so, nawawala na yung kabutihan. Minsan pa, sabi ng kasama namin sa ASA, sabi daw nila yung mga maunang milk pila daw, mga buntis, saka senior citizen. Nagpanggap daw siya na buntis. Kahit hindi naman buntis para makapila. Sino kayang nakuha niya doon? Nakapila siya ng maaga, pero sa harapan ng Diyos, siya ay nagkasala. Kasi nagsinungaling siya ay buntis. Magpanggap ang buntis para makapila. Ayan. So nakikita natin yung kasamaan dito sa ating mundong ginagalawan. Kaya tayo dapat yung maging huwaran. Mabuti tayong patutuo sa kabutihan. Dapat ipakita natin yung tama. Sa kabila ng maraming mga tao na masama pa yung pinipili. Kahit nga sa mga meeting, nililista nila yung mga hindi naman naki-meeting. Sabi ko kung nakarani, baka iniisip ng iba na ako ay kontrabida, pero tiko ay nagsasabi lamang yung tama. Sabi ko, huwag niyong ilista yung mga walang pangalan na wala naman dito. Yung walang dito, yung mga nandito lang ang magsulat ng pangalan. Yung wala dito, huwag niyong isulat. Kasi sabi ng iba, na-excuse daw. Hindi na meeting yan. Sabi ko, hindi na attendance yan kung gano'n. Dapat yung mag-attendance lang, yung naki-meeting. Paano pag tinanong kung anong pinag-meetingan? O sige nga, kayo nga. Nakasulat yung pangalan nyo pag tinanong kayo. Wala. Ayan. So, alamak. Alamak na ngayon sa ating mundo yung kasamaan. Kahit sa maliliit na bagay. Hindi na nakikita yung kabutihan. Pastor Malangay kayo. Makukuha din na minsan. Kasi nagituot kami iti timbangay. Ganyan panbidyo karaya. Nagarami iti pagbubunan na. Plastic Nabitak dahil. Nahintirasan dapay lang. Kaya nala. Ginaburan dapay. Nagala kami manulitin. Nagdala kami may kaduwa dyan. Nabitak timba Nabitak dahil. Hingkali naman Inara daman ulitin naman kami di kalman. Mga tayo man maminsan po na ni Pastor. Hingkali tayo. Siguro kat ka. Mag-medlat ako mano di na ginaburan. Siyempre kung nadamot ko man ang sumuro magsasadwan da. Adi kumati panunod dan. Na nakita daw mga nalinis. Yung awan mo siguro ilang ko da ko na pero di lang araw dan plastic pag-enter. Isang nakita tayo maminsan, nawawala yung kabutihan. Isang ka talaga, purpose si programa kung saan tayo kabilang maibalik yung dangal. Nawawala na yung dangal. Nangyayari nga nagiging hangal. Anong gusto nyo? Dangal o hangal? Dangal. Dangal. Nawawala yung bayanin may puso at dangal. Minsan nawawala yung laman ng puso ay iba. O yung mga yun, nagkakang simple mga bagay, mga timba, plastic na yun, sira. Bakit pag-interesan pa ng iba? Kung talagang may kabutihan sa kanya puso, isipin nila merong gumamit dito. Kinaluban mi peti karton ko namin nga. One man in bibigat. Inik ka na di karton, inik ka na di timba sa tinaburan. Tapos na kayo makapanunod ka tiba din, kung mga Kristiyano ka, di ba sa garot ko medyo, nadidirik na naman, tapos syempre nagkali-kali, tapos parang. Ayan, so, dapat tayo yung kakitaan. Una makita sa atin yung kabutihan. Kahit paulit-ulit din na tayong gawa ng masama, dapat yung puso natin din nagbabago na gumawa ng mabuti. Kasi ang gusto natin ay mabuti. Kahit maraming chismis dyan, hindi naman totoo, Kasi ang magbibigay talaga ng pagpapala ay nagmumula sa ating Diyos ang gantimpala. Hindi naman tao yung magbibigay ng pagpapala. Mga yan kasi ay tagahusga at tagahatol. Pero ang talagang hahatol ay bandang huli. Sino? Sige nga, sabihin nyo nga. Ang ating Diyos. Sa Kanya tayo pa rin ay haharap.
Yan. So, ang susunod ay sa inyong kabutihan ang kaalaman. Yan. Ang susunod na dyan na dapat nating nasa atin ay kaalaman. Ang kaalaman kasi ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kompleto na yung ating Biblia. Siya yung aklat na pinakakaiba sa lahat ng aklat. Kasi nandun na lahat ng kailangan natin sa ating buhay. Ang Biblia kasi natin ay tinatawag na manual ng ating buhay. Ang kaalaman kasi na ating matututunan dyan ay hindi natin matututunan dito sa mundo. Iba ang dunong na binibigay ng mundong ito kahit tayo po ay mag-aral ng mataas na pinag-aralan. Kung yung tao talaga ay naglalaan ng panahon na mag-aral salita ng Diyos, siya ay nananalangin at kinakausap niya ang Diyos sa pamitan ng kanyang panalangin, nag-aral makasalita. Tignan niyo pag magsalita siya, ikumpara niyo dun sa nag-aaral, kahit sabihin natin doctorate, pag tumayo siya at nangaral ng salita ng Diyos, iba, yung dunong. Yung attorney nga, pag binigla mong sabihin siya mag-pray, baka hindi niya kaya. Pero pag ang pastor, anytime. Kaya dapat tayo ay ready. Minsan kasi pagka tinawag din tayo na manalangin lang tayo ay nagtuturoan. Amen? Dapat hindi na ganon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Huwag ganon. Ayan. So, dapat always ready. Ayan. So, dapat bilang manampalataya tayo, kailangan din natin ng kaalaman mula sa Diyos. Kaya ang daily devotion natin, yung mga nag-stop, maaaring yung ituloy, ito ay pagtuloy na pag-aaral, araw at gabi. Mapalad yung mga nagtutuloy. Amen? Ay kami hindi lang devotion ang aming pinapag-aralan, marami pa kaming pag-aaral na ginagawa. Ang sabi ng ating admin ay 3% pa lang daw ang aming alam. Kumusta naman kayo kung hindi kayo nag-aaral? Ilan kaya ang alam ninyo? Ayan. So maganda po na tayo ay mag-aral sa salita ng Diyos. Kasi tayo rin po ang magbe-benefits, mabe-benefisyuhan, hindi naman ibang tao. Amen? Ibang tao bang mabe-benefisyuhan pag tayo nag-aaral? Hindi. Siyempre, sarili din natin. Yan, kaya piliin natin yung laging maglaan ng panahon para sa ating Diyos para tayo magkaroon ng kaalaman mula sa Kanya. Kasi nasa Kanya na lahat. Siya yung pinagmumulan ng kaalaman. Next verse, ate. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Ayan ang pagpipigil sa sarili. Minsan pag tayo ay nagagalit, ito yung mahirap pero hindi na yung kagaya ng dati. Na dati noon, pag tayo nagagalit, maaari tayo magsalita ng masasakit na salita at makagawa tayo ng kasalanan. Pero tayo bilang mananampalataya ngayon, ay nasa atin na yung Holy Spirit na naggagay. Kaya na nating pigilin ang ating sarili. Na hindi tayo makagawa ng kasalanan. Amen? Amen. Kasi mismo ang Panginoon Jesus siya ay nagalit pero hindi siya nagkasala. Bakit siya nagalit? Sino nakakalam? Kasi ginawa nilang palengke yung bahay, dalanginan, yung templo. Doon na sila nagtitinda. Kaya ginawa ng Panginoon Jesus, tinanggal sila lahat, pinaalis. Pero hindi siya nagkasala. Yeah. So, tayo ay tinuturuan din ng salita ng Diyos sa umaga ito na magpigil sa ating mga emosyon. Kasi pagka ang emosyon natin ang ating pinairal, wala. Ang magandang mangyayari, pag-emosyon. Kasi ang tao pag galit, maaari siya makagawa ng hindi maganda. Pero salamat sa Diyos kasi merong Holy Spirit na nagtuturo sa atin na pigilin ang ating mga sarili. Siguro marami naman ng pagbabago na nakikita sa buhay natin yan. Mother Brella. Dati ka, ay Petra. Dati ka na ni Ate Petra, hindi naman kukungot ka sumugod. Sugudan na dyan ka. Nangimarmarites kanya na. Pero ngayon, hindi na. Amen? Napipigil niya ng kanyang sarili. Isa yan sa mga palatandaan na tayo ay binabago ng ating Diyos. Amen? Amen. Yan. Ang sunod ang katatagan. Yan. So, katatagan. Katatagan, ibig sabihin niya na kaya natin mapagtagumpayan lahat ng pagsubok na meron tayo. Siyempre, hindi sa mamagitan ng ating lakas at kakayahan, kundi sa tulong ng ating Diyos. Kaya ang kapangyarihan niya siyang dapat na mamayani sa ating mga buhay. Kaya tinetesting na yun tayo lahat ng ating pinagdadaanan. Amen?
Amen. Paano ka sa kawalan, sa kasaganaan, sa kahirapan, sa lahat ng sitwasyon, sa sakit at karamdaman. Ayan, yan ang bahagi ng pagpapatatag sa atin ng Diyos. Hindi para tayo ay pahirapan, kundi para subukin niyang ating pananampalataya. Kung gaano katatag. Amen? Amen. Kaya dapat tayo ay ma-proven and tested na patatag. Hindi natitinag. Amen? Amen. Yan. Dapat magkaroon tayo ng panampalataya na hindi kayang tinagin ng anumang mga sitwasyon, pangyayari sa buhay. Adji ko rati Ilocano nga han nga magungun. Okay? Makuti nga pamati. Amen? Amen. Ayan. Umay ba dagiti pada si tibiyag. Badingan to no awanti isang mon. Bading ka maadgi mo nga. Hindi mo nga diluto mo na. Awan si Dam. Kada ti masida marunggay. Habang awan pa di ayuda tayo. Ayan, so ang susunod ang pagiging makadiyos. Ayan, so dapat ang pangunahin sa buhay natin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Bago magsimula ang ating araw, bago matapos, dapat hindi natin kinakalimutan ang ating Diyos. Amen. Huwag natin lamang siyang maalala kapag may kailangan tayo. Ano? Dapat sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Isa yan sa pangandaan na tayo ay maging makadiyos. So, next verse natin. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. So, ang kasunod ay pagmamalasakit sa kapatid. Ito naman pagka nakikita natin yung pangailangan ng ating mga kapatid. Na meron ka naman, kaya mo naman magbigay, pero hindi mo ginagawa. Dapat kung kaya natin magbigay, gawin natin sa kaparaanan na bukas sa ating mga puso. So, kailangan ka tilisa ti 1,000. Baga ba na? Nasada. Yan. Sana ako. Pagka meron, ayun. Narigaw mga tanggap nyo talaga na. Ayan. So, at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Ayan. Ito kasi ang susi ng lahat, pag-ibig. Pag ito ang nawala, wala na no. Ayan, wala na ang lahat. Kasi ang pag-ibig na mula sa ating Diyos, bigay niya sa ating mga puso, ito dapat ang mamayani sa atin. Yan. Kasi kung may pag-ibig tayo, kaya nating magpatawad. Kaya nating umunawa. Amen? Kaya nating maglingkod sa Diyos na may katapatan pag nasa ating ang pag-ibig. Sa lahat ng ating ginagawa, dapat kasama ang pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, wala. Kaya tayo pag nagluluto, naglalaba, pag hindi mo iniibig yung ginagawa mo, wala no. Wala. Kaya kailangan natin ng pag-ibig. Yung pag-ibig ang susi ng lahat, sabi niya. Yan. So, ito daw yung inaabangan ng mga kabataan. Yan. Na ang sabi ni Balagtas, ang pag-ibig pag pumasok sa puso ni Numan, hahawakin ang lahat. Masunod ka lamang. Ay, dato natin, Lizal. May subati, Lizal. Pag-ibig ka raw, pinakamakapangyarihan. Yan. So, siyempre, makapangyarihan ng pag-ibig pagkasama natin ang ating Diyos. Kasi siya ang sentro ng ating buhay. Amen? Amen. Yan. So, next verse natin. Kung ang katangiang ito ay tagnay ninyo at pagyayamanin, pinagyayaman, sa body version na, ang inyong pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Yan. So, kung mga katangian doon na binabanggit kanina ay nakikita sa atin at ito ay ating pinagyayaman. So, ibig sabihin may tuturing tayong mayaman pag nasa atin yung mga katangian ito. Amen? May napanood ako sa vlog na pinapanood ko siya kasi madami rin siyang pinagdaanan na bago siya naging mayaman. Na aksidente, na-bankrupt yung kanilang piggery, saka siya mayaman. Alam niyo ang kanyang rep sa bahay ay siyam. Ha? Iba yung rep niya para sa bisita, iba yung sa mga natitirang pagkain, iba yung sa Ricardo, basta hiwa-hiwalay. Hindi yung kagaya natin na halo-halo, minsan ang laging naman ay tubig. Amen?
Yung ganyan. At namamangha ako sa kanya. Tapos ay, pag nag-grocery siya, ang dami. Basta pulot lang siya ng pulot. Hindi niya iniisip kung magkano. Nakita ko alas sa kagabi, yung nag-grocery siya, umabot ng 16,000. Grocery lang yun Pero yung binibili niyang ulam sa mga pagkain. Pero bago siya dumating doon, marami rin siyang pinagdaanan na pagsubok. Mayroon pa yung taong nagtangka sa kanya na binaril. Namutik siyang namatay. Pero niligtas siya ng Diyos. Kaya ginagawa niya ngayon bilang pasasalamat niya ay nagpa-community pantry siya. Pinipili niya talaga yung mga nangangailangan. Kaya parang dami niyang gino-grocery kasi pinapamigay din niya. Sabi nga niya, 2 daw yung kanyang driver, 4 na katulong. Palagay ninyo, mayaman? May kaya. May kaya, no? Yan, sa material. Pero ang sabi niya rito ay, tayong may tuturing na pinakamayaman pag yung mga nabanggit kanina na katangian ay nasa atin. Amen? Higit pa sa yaman ng mundong ito. Kaya sabi ko naman, nagtipa ito ako pag pinapanood ko. Kahit hindi ganito yung maging buhay namin, ang gusto ko mo lamang ay yung may gusto ko bang kainin, makakain mo. Pag may gusto kang puntahan, mapupuntahan mo. At pag may mga, syempre, pag may mga gawain, meron tayong mahuhugot. Hindi na tayo, alam nyo na, ang problema, no? Amen? Ayan, so, dito makikita natin na tayo yung may tuturing na pinakamayaman. At ang pagkilala natin sa Panginoon Jesucristo ay may tuturing na kabuluhan at kapakinabangan. Ayan, makikita natin sa talatang ito na walang bagay na masasayang sa paglilingkod natin sa Panginoon kapag ito ay ating ginawa. Kaya higit pa sa kayamanan ng mundong ito, dapat hangarin natin na mga katangiang nabanggit kanina ay nasa atin. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na may layunin at pakinabang. Amen? Amen. Yan. So, mahirap man minsan na makita sa atin ang katangiang ito dahil hindi tayo perfecto. Pero sa tulong ng ating Diyos, alam kong magagawa natin. Amen? Batay pa rin sa kanyang nais at kalooban. Yun lamang po yung gusto kong i-share. Binibigay ko kay Pastor. Okay, salamat sa naibahagi sa araw na ito na yung mga katangian. Ang hirap at ng mga katangian na yan kung hindi natin kayang i-apply sa ating sarili. Sa totoo lang, bilang Kristiyano, marami tayong kahinaan. Yung mga nabanggit kanina, doon sa nauna, ang hirap yan magpigil sa salita kung minsan. Doon, lalong-lalo na yung mga babae, doon sila mahina. Doon sila mahina, yung pag nagalit siya, minsan, dakdak ng dakdak, hindi niya niisip yung sinasabi niya. Kaya ang hirap. Kaya sabi ko nga, mas maganda yung lalaki pag nagsalita yan, isang beses lang, tama na. Kagaya kahapon, talagang medyo nagalit ako kasi araw-araw na lang, basta pumunta kami na maligo. Kasi gumawa ako ng dugong doon sa tabi ng, sa karayan mismo. Kasi minsan naliligo kami, hindi ako nagsasalita kasi yung kasama ko, may tain ng laki na sa ilog. Kaya sabi ko, babalik ako ng maligo dyan. Kaya gumawa ako ng dugong talaga, doon ako naliligo. Kasi parang pakiramdam ko yung pag naliligo ako dun sa ilog na yun ay marami talaga. Kaya doon ako naliligo pero naglagay ako ng timba para kahit na bilisan mong magsalong ng tubig sa ito. Tama ba? Hindi nangupal, kaya lang sobra naman yung mga tao. Walang disiplina talaga, sa totoo lang. Sa mundong ginagalawan natin, sobra talaga. Kaya wala nang naituro na maganda sa mga iba, kundi gumawa ng kasamaan talaga. Alam niyo doon sa amin noon, sa bundok, kahit bago yung chinilas mo, kahit kabibili mo lang. Pumunta ka sa ilog, iwan mo doon sa tabi ng ilog, pati damit mo.
Kahit saan ka pumunta pa doon sa dulo ng ilog na yan, babalik ka, Nandun pa rin. nandun pa rin yung gamit mo, hindi po nawala. Dito, timbalang na butas-butas, binutas-butasan ka, kinukuha pa, walang disiplina. Kaya makita natin sa buhay ngayon, dito sa mundo, na ginagalawan natin, sobrang sama. Talaga. Ilang beses na naglagay ako, kinukuha pa rin. Pamuti barbaro nga drama, dalain. Mas lalo. Baka Lalo na. pag likod mo lang siguro, nagunahan na sila. Alam mo, parang iniisip ko, yung ganyan lang na bagay, hindi lang nila pinapalampasan ng disiplina ang mga tao ngayon. Wala na, sira na talaga ang bansa natin. Walang disiplina. Sa Senado nga eh, nagmanakaw na sila. Kaya kailangan natin ibalik talaga, kaya kailangan natin matuto talaga na sumunod sa mga batas ng Diyos. Kaya sabi ko nga, pag bumaba talaga yung batas ng Diyos, pasensyahan na. Pasensyahan na talaga kasi nung panahon ni Jonathan ata, yung kapatid ni Macabeo. Nung panahon Jonathan ba? Yung nakalimutan ko. Simeon kasi yung isa eh. Ayan, hindi Jonathan na lang, basta andun na. Kung nagkamali ako, pasensya na. Kasi nung namatay si Macabeo, pinili sila ng papalit kay Macabeo. Kaya si Jonathan ata yun, yung napili na kapatid ni Macabeo. Nung panahon ni Macabeo, lahat ng tao na hindi sumunod sa Diyos, pinapatay po nila. Pinapatay talaga. Kasi yun ang batas na pinapa ng Diyos na lahat ng hindi sumusunod sa Diyos, hindi naglilingkod sa Diyos, patay talaga ang parusa. Alam ko, babalik talaga yung pagdating ng araw Roman 6, sa bansang Pilipinas. Roman 16. Pag bumalik yun, sorry, maraming mawawala talaga sa mundo. Pero alam ko, babalik talaga. Babalik at babalik yun. Kaya ngayon, yung mga bata pa lang, kailangan natin disiplinahin sila para hindi sila mabigla pagdating ng araw. Hello? Hindi sila mabigla kasi yun ang batas eh. Na lahat ng hindi sumunod sa Diyos talaga, ng unang panahon, patay ang parusa. Binabato po nila yan hanggang siya ay namatay. Kung tayo, kaya natin? Kaya kung hindi natin kaya, kailangan natin talaga sumunod. May naman po tayo, maraming kainaan, pero isipin natin ang sumunod po talaga sa ating Diyos. Kasi sa last verse na binabanggit, nasaan na yung verse 8 ata yun? 8. Sabi niya, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang hamon, kailangan natin taglayin yung katangian ni Kristo. Amen. Mahirap man kung minsan ang sitwasyon. Marami man tayong kainaan pinsan. Isipin natin na sumunod po tayo sa karakter talaga ng Diyos. Hello. Kasi pagdating ng araw, ang sabi ng Bible, tayo ang kasama ng Diyos na maghuhukom sa mga makasalanan. Kaya wala tayong karapatan kung hindi tayo magbago talaga. Okay. Kaya lahat po tayo, sabihin mo sa iyong katabi, kailangan natin magbago. Kailangan natin magbago. Yan lang naman ang sitwasyon. Yan lang naman ang inihiling ng Diyos. Kaya yung devotion namin, na yung last ata yun, yung sabi niya na
Kahit matuli yung isang tao, kung hindi man sumunod sa Diyos, walang silbi. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang tunay na ang may kabuluhan yung sumunod po sa Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sumunod na po tayo sa Diyos. Kasi yan lang naman ang hinihiling ng Diyos eh, yung sumunod talaga. Kasi kung isipin nyo, sa mundo ngayon, sa totoo lang po, ang hirap isipin. Sabi ko nga eh, talagang totoo yung sinabi ni Nisdra, na dapat hindi na lang sana na ang tao. Alam niyo kung bakit? Kasi, kukunti lang talaga ang maliligtas pagdating ng araw. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng anghel, sino ang mas marami yung ginto kaysa yung buhangin? Ano nga? Sino ang mas marami yung ginto kaysa yung buhangin? Kuya John? Anong mas marami yung buhangin o yung ginto? Kuya John? Anong mas marami? Yung buhangin o yung ginto? Ito, buwan. Sabi ng Diyos kay Isra, ganon din ang mangyari pagdating ng araw. Maraming tao, pero yung may ginto lang ang puso ang maliligtas. Hello. Kaya sabi ni Isra, sabi niya, Panginoon, dapat wag lang sanang naisilang yung tao kung ganon ang sistema. Kasi palaging nakikiusap si Isra sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ganun talaga ang mangyayari pagdating ng araw. Kaya humiling ng Diyos na kailangan talaga ang tao magbago. Kaya alam niyo, nung panahon ni Isra, alam niyo ilang books ang isinulat ni Isra? Ano mo ito? Ulit? Ilang books ang isinulat ni Isra? Matandaan. 94 books yung isinulat ni Isra. At sabi ng Diyos sa kanya, yung 34 books, ilabas mo na. Pero yung 70, itago mo muna. At darating ang araw, lumabas yung kayamanan ng karunungan. At ito na yung panahon. Amen. Nasa atin na po yung 70 books na yan. Kaya kung magpatuloy kayo sa devotion, makita nyo yun. Mapag-aralan nyo yung 70 na yan na natira ng panahon ni Isra at ito na yung dinadaanan natin ngayon. Amen. Kaya, salamat sa Diyos. Kaya, magpatuloy po tayo. Kaya minsan nga, ang tagal naman yung sacred writing namin. Kaya inuulit ko na lang yung sacred writing. Nag-uulit-ulit na lang ako kasi alam ko. Sabi ng ating admin, yung alam namin na ang alam ko, marami na akong alam, pero 3% pa lang daw yung alam namin. Na nauna ay yung nauna. Pero kasi hindi tayo pantay-pantay. May nauna, may naunay, may sumusunod dyan. Kami na nauna, 3% pa lang. May natira pa na 97%. Kaya marami pa. Kaya sabi ng ating admin, hindi tayo maubusan, pastor, ng pinag-aaralan hanggang hindi matapos ang programa ng Diyos. Amen. Kasi ang programa ng Diyos, hindi lang Pilipinas. Hello? Kaya isipin mo, magpatuloy ka sa devotion kasi hindi lang sa Pilipinas ang programa ng Diyos. Buong mundo. Pagdating ng araw, kaya sabi ko nga, kahit yung tulad na lang sanang matanggal dito sa, kahit hindi na, kasi yung paa ko kasi, minsan nga kung matagal akong nakatayo, bumibigay talaga ito. Parang nawawalan siya ng lakas. Kaya sabi ko nga, mawala na lang yung mga yan sa kasi yung lawang yung trabaho ng Diyos. Kaya nananalangin ako na kung nung pumunta ang Panginoong Hesus kasi dito sa mundo, yung mga pilay,
nakapaglakad. Yung mga bulag, nakakikit na. Nakakita sila. Lahat po ng sakit nung pumunta ng Panginoong Hesus dito, walang hindi gumaling. Kaya sabi ko, Panginoon, gusto kong maranasan yun. Kaya salamat sa Diyos, siguro may panahon po talaga. Kasi sabi naman ng ating Bible na lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Kaya hintayin mo na lang yung panahon. Pero ang hinihintay ko na lang yung talagang totoo na matransform ako. Kaya gusto kong magbago talaga. Gusto kong matuto, sumunod talaga sa Diyos kasi pagdating ng araw na ako ay matransform, ang pinapanalangin ko kasi ngayon sa Diyos, gusto kong mag-focus talaga sa Kanyang kalooban. Darating ang araw na wala na akong isipin, kundi lang yung programa ng Diyos ng Kingdom. Ang gusto ko talaga, maglingkod, 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 at maglingkod. Dapat ganun po tayo. Kasi darating ang araw, hindi mo na problema yung pangangailangan mo, kapatid, at tayong lahat. Kung yung sinabi ng ating asawa kanina na ang dami siyang rep, may pambisita, may pang-personal. Alam nyo, hindi man tayo ganun pagdating ng araw. Ang importante, pag dumating ka, wala ka ng problema. Kumain ka na lang. Amen. Gusto niya yung panahon na may naiiwan sa bahay na nagluluto? Na tagalabang? Hello? Gusto yung, kahit na gano'n yung simple lang na buhay. At may driver ka rin. Hello? Gusto niyo yung gano'n? Kahit yung simple lang eh. Yung simple lang na may driver ka, punta tayo ng gano'n. Handa mo na yung sasakyan, may pupuntahan tayo. Diba? May mission na pupuntahan natin doon. Handa mo yung sasakyan. At may naiiwan naman na tagalaba, tagalinis. At pagdating mo, kumain ka na lang matulog, magpahinga. Kahit kasi gusto nilang sumama, may maiiwan po talaga. Kasi hindi pwede na may lahat po ay pupunta. Kasi kahit nung panahon sa Haring Solomon, may kanya-kanyang trabaho ang mga tao sa kanyang palibot. Kaya ganun din tayo pagdating ng araw. Kaya sabi ko nga, pagdating ng araw, kung gusto natin manangalian sa Hong Kong, pwede naman. Hello? Bakit hindi ba pwede? Dala-dala? Pwede naman. Kasi minsan nga, nanonood ako sa mga may mga card. Yung kung pala, yung back card, unlimited pala yun. Kahit bili ka ng bili. Kasi mayroon akong napanood na isang mayaman, pero ang ginawa niya, pumasok siya nagtrabaho, tagabuhat ng simento. Kaya yung mga tao, anong trabaho yan? Tagabuhat lang ng simento, parang kinukutsa ay. Nung pumunta sila sa reunion, yung mga kaklase nila, talang banatan nila na bakit daw nandun, walang karapatan na pumasok doon sa hotel na yun, walang karapatan na kumain ng mga masasarap. Pero pumunta yung kanyang guard, sabi niya, Sir, sino bang may sasakyan yung magandang sasakyan doon, may pakilipat nga. Sabi yung kasama, hindi ko sasakyan, wala akong pambili ng ganun kamahalang na sasakyan, sabi yung mga kasama nila. Yung kinakutsa nila, sabi niya, sasakyan ko yun, ito yung susi, paki-parking. Nabigla sila. Bakit ikaw na trabaho mo? Meron kang pambili ng ganyan? Hindi nila alam, pati yung hotel na kinalalagyan po nila sa kanya. Pero niyo yung gano'n, nakayaman yung mga isang tao na nagmukhang pulubi lang. Hello? Kaya yumaman ka man. At ako, dapat manatili po tayong mapagpakumbaba. Amen. Hello?
Kasi darating yun. Darating talaga yun. Maniwala man po tayo o hindi, darating yun. Ang gagawin lang natin sumunod talaga sa Diyos. Kasi, alam niyo, kung alam niyo lang yung programa ng Diyos, sobra talaga. Huwag na kayong, hindi niyo na maramdaman talaga yung babagsak ang spiritual na kalagayan natin. Kung alam niyo yung programa ng Diyos. Kasi sa akin lang, kahit yung 3% lang na alam ko na talaga. Kasi nabasa ko, lalo-lalo na yung sinabi ng Diyos kay Isra na mangyari. Alam niyo, sobra talaga. Kaya, inulit-ulit ko talaga yung sacred writing ko para alam ko talaga yung mangyari pagdating ng araw. Kaya mapalad po tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka. At mapalad din ako. Yeah? Alam mo yun, sa totoo lang, parang ayaw ko nang tumigil eh. Sa totoo lang, kaya pagdating ng araw, talaga kung happy talaga. Kaya, alam niyo, ang ganda yung programa ng Diyos. Sa totoo lang, ang ganda po talaga. Kaya, challenge ko lang, dagdagan ko lang, na yung itinuro sa atin ng aking asawa, pinakamagandang asawa ko, kasi magkakaiba tayo ng paningin eh. Kaya, ito, kailangan natin talagang sumunod sa Diyos. Wala nang iba, nagagawin natin talaga sumunod lang po sa Diyos. Kaya natin yung mundo, kasi yung nasa mundo talaga, yung nasa palibot natin, pag-aari yan lahat ng Diyos. Yan? Lahat yan. Lahat ng mga trabaho, huwag kang palipin sa trabaho. Magpalipin po tayo sa Diyos at sumunod po tayo sa Diyos. Lahat ng mga yan, alam nyo, sa totoo lang po, simple lang yung mga trabaho nyo pagdating ng araw. Isipin nyo na lang pagdating ng araw. Lahat ng mga bansa dito sila sa Pilipinas mag-a-abroad. Sino ang magpapasahod sa kanila? Hello? Sino ang magpapasahod sa mga mag-a-abroad dito sa Pilipinas pagdating ng araw? Ikaw ba? Maniwala ka ba? Amen. Parang walang maniwala. Maniwala po tayo mga kapamilya sa kingdom kasi yun ang gagawin ng Diyos pagdating ng araw. Kaya, mahirap ka man ngayon. Marami man tayong dinadaanan ngayon, pinagdadaanan ng mga problema. Marami tayong pinagdadaanan ng mga sakit. Pero pagdating ang araw, matutulong po tayo na sumunod. Matutulong po tayo na manalangin. Matutulong po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Pagdating ng araw, ikaw na ang pinakamayaman na anak ng Diyos. Pumalakpak nga yung gusto. Ano sa totoo lang? Yan ang promise ng ating bansa na ikaw ang bansang Pilipinas ang maging pinakaayos sa buong mundo. Tapos hindi ka maniwala? Anak ka pa ng Diyos kung hindi ka maniwala? Dapat kung anak po tayo ng Diyos, maniwala po tayo na pagdating ng araw, ang bansang Pilipinas ang pinakamayaman. Amen. Pero mapalad yung sumusunod. Kasi sila ang magmamanage pagdating ng araw. Kasi ang batas ng Diyos, pag siya ay naibaba, wala nang magagawa ang tao. Sumunod na lang sa Diyos kung gusto nilang mabuhay. Amen. Yan lang naman eh. Kung gusto mo, doon ka sa Islam, manirahan, sige, kumala ka na lang naman sa doon. Brother, di ba gano'n? May nakahanda na Islam talaga. 100 island. Kaya yung mga tamboy, mga bakla na mga yan, pag hindi sila magbago, pag naitatag ang kingdom, sorry po. Pero pupulotin na lang nila yung mga ganun. At ibabagsak sa isang lugar. At doon sila manirahan. Di ba? May supply naman sila eh. Hindi naman sila mamamatay. May taga-supply. Pero hindi na bababa yung supplier. Basta ibabagsak lang nila. Yung pagkain nila, bahala na sila. Kung gusto nilang magbago, ay lilipat sila. Ibabalik sila sa
kingdom. Pero kung hindi sila magbago, doon na sila mamamatay. Kaya, salamat sa Diyos. At tayo ay naliwanagan at tayo ay taga-kingdom na ngayon. Kung walakpak nga yung masaya. Kaya, yan lang po ang iwan ko sa bawat isa sa atin na challenge. Kailangan po tayo talaga. Sabi ko nga, hindi tayo perfecto. Lahat po tayo may pagkakamali. Pero salamat sa Diyos, unti-unti niya akong binabago. Kaya lahat po tayo dapat mabago talaga. Kaya minsan nga dito sa bahay, sabi ko nga, ay sana huwag na tayo magkasala sa salita. Kaya minsan, ang kaaway kasi gumagawa ng paraan para lahat po tayo ay malinlang, magkasala. Pero ang Diyos, ang gusto niya ay magiging masaya po tayo pagdating ng araw. Tumayo po tayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama, salamat sa umagang ito. Salamat, Ama, sa iyong mga salita. Salamat, Ama, sa programa mo na naintindihan namin, Ama, na pagdating ng araw. Maranasan namin, Ama, yung buhay na sinabi mo, buhay na kasiyasiya, buhay na talagang sobra-sobra ang pagpapala, Ama. Kaya hinihiling ko na pagpalain mo ang bawat isa sa amin na maintindihan namin yung kalooban mo, Ama, na mamuhay kami, na maging tapat sa iyo, tapat sa lahat ng mga bagay, Ama. Kaya hinihiling ko sa bawat isa sa amin, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Ama, ay bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman na talagang sumunod po sa iyo para yung mga gusto mo, Ama, hindi kami mahirapan na sumunod kung kayo po ang tutulong sa amin. Kaya pagpalain mo yung mga salita mo, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na yung inihanda mo, Ama, na pagdating ng araw ay maranasan namin. Kaya salamat, Ama, sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, tayo po ay tumayo. Tayo umawit para sa ating Diyos. Sabitin natin kataas-taasan. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Isang ka. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa iyo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa iyo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Yan, tayo po'y makaupo na. Yung mga may testimony, maaari pumunta rito sa harapan. Ada nag-birthday nga eh. Testimony ako Sa mga nag-birthday. Ikaw man sa birthday na rin eh. Taas ang Diyos. Uwe na rin. Siya. Di angin. Makakati angin. Testimony? O, tayo po ay magbigay. Kunin natin yung ating mga sobre. Yung kulay pink po ay para sa ating mission opening. Pink na pink. Yung maliit na pink. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise into the house of the Lord as we offer unto you.
glances of your. Awan ka kaya Jun. Kung tararag Awan ni Ate Lisa yung may isa. Sen. Kung dasal ngayon sa mong dasal na. Kung dasal Halo. Tapos kang susurak pa lang. Ayo po tumayot, tayo manalangin. Pinapagyaman kami kadagiti blessing and mo. Ang runanahol ka, ditibiyag tunggal may sa kada kami. Di kami apo pasalamat kat na ano na yung prayoga, digiti kasapulan di tunggal may sa kada kami. Tapos tama, ang dapat digiti may big. Nosa inapo Diyos iti ministry. Gyamang kami apo, gyamang kami bendisyon ng murot tunggal may sa nagantama kita na kiti santo digiti tinawag ni. Amen. Yep. So, lagi kararag ko for Sunday kanya ate. Ano ba, ay mag-regular din at patay, kararag kayo? Ni Vincent kini, ay ni Vincent, ni Veres kini Renalyn. Yan, kan. Hindi ka naman ni Renalyn sa ID, hindi ka ano ni Venus? Di ba yung ka ano ni gabi ni Venus? 21. Minsan ti handayo di pa naruto di handa tayo ruto tayo mga dalawa. Minsan ka pa nagawa ito ti tayo mana na. Ay turong kay dagiti mo tayo tay tarang kasi do. Di ba lagi duwa ta na ipaido ka bisa. Well, sige lang, sige lang. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa kabutihan at katapatan mo sa buhay ni Renalyn at ni Venus. Dalahin po na yung mga batang ito. Bakugan mo yung kapangyarihan mo mula sa kanilang tulong, mula sa kanilang pamatakan. Yung mga batang ito ay magamit mo sila para sa iyo pangalan. Pagay mo Ama sa kanilang paglaki. Langin lang namin na lumaki sila ng mga pagkatakot sa iyo, tuloy mo ang kanilang pangailangan sa kanilang pag-aaral. Hindi sila mahuhuli, bagkus nagawaran mo sila ng pambihirang karunungan na makita nila nito ang Diyos na mabuti sa kanila. Pagparahin mo rin sila, Ama, maging kanyang sambayanan. Langin namin na ikaw ang Diyos na patuloy na magningning magliwanag sa kanilang patuloy na magtalaga ng angel upang ingatan sila at bantayan na layo sila sa kasamaan, bagkus matakot mo nila ang landas ng katwiran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O, katanta yun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. O, mga taon na ni Venus? O, ang biyak ka kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira na niya. 13. O, 13 ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni Kuya Ray, ano tinawag mo Kuya Ray? 50. Oh, 10, 20, 30, 40, 50, 1. Ni Kuya John, ano tawag mo Kuya John? 59. Oh, nagkadugay ka. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salamat. Happy birthday sa inyong apat. Yo. Anak. Oh, gati amin. Ay, at pati gaya mo, nag-grouping sa gaya mo, tayo close. Ano? Tapos kaya lang na mukhang kami zero kaya, magturo kami. Ano pang ipagkati na bisa ni Jay ko? Oh, nagadugis kag tinag. Taga pupuran mo na nagpapangusok ka na yun. Ate Lisa, lumali ka. Amat. Sige, close. Ikan. Oh. Anak, di ba ikaw? Sige, pray tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama sa kabutihan mo at katapatan mo sa iyong buhay na natapos namin ang ayong pagsamba sa iyo. Sa pansamantalang pag-iwalay namin, Ama, nagaling namin na patuloy kang magtalagang angel upang ingatan kami bantayan sa mga nakapangyarihan mo. Sa linggo na naman ito, Ama, sa araw-araw. Salamat po sa katugunan mo sa iyong pangailangan. At naman ang aming mga dapat gawin, hiningi po namin ang pagsama mo upang kami ay maging matagumpay. Lahat ng ito yung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sunod niya yung mga sinasabi tayo. Lasin niya, di ba? O, di agluto, di abag araw, di agluto.